good day. We are the Group 3. My name is Dulyaga Jandel, the leader of Group 3. And here's the member. Alibadbad Clyde Baron, Almerol Neo De Leon, Apostol Lawrence, Austria Aldapni, Gusi John Lery, Manalo Daniel, Montero Robert. Briefly explain the concept of integrating sensor. So, ang explanation po rito, kaya po namin nakuha po yung concept na parking lot is because po of our components, because kompleto po yun, and marami po kaming nakikita sa YouTube na puro parking lot po yung swak sa mga piyesa po na meron kami doon. Kaya napagpasyahan po namin na yun na lang po yung gawin namin, kasi mas madali po para sa amin gawin yun, and hindi na po kami masyado gagastos pa ng malaki para sa iba pa pong components na kakailanganin para sa task na po ito, which is yung gagamit ng mga LED and display actuators like servo motor and buzzer. Yun po, kaya ito po yung napili po namin gawin. So here are the components that we use. So first one is the 4IR sensor. Next is LED and 2 resistor and jumper wires, and we use servo motor, 2 active buzzer, and 1 LCD display, and breadboard, and lastly is the microcontroller, which is Arduino Uno and keyboard. This is the wiring diagram of the task 5, which is the parking lot. So first one, this is the Arduino Uno microcontroller, LCD, servo, tube, active buzzer, 2 LED, 4 IR sensor. So first one, I will explain the wiring diagram and pinout of this diagram. So simulan natin sa positive. So lahat positive ng LCD is connected to the positive of the Arduino, positive of the servo is connected to the positive of the Arduino, then yung all the positive of the 4IR is connected to the positive of the Arduino. Next one is the ground. So ground of the LCD is connected to the ground of the Arduino, ground of the servo motor is connected to the ground of the Arduino, and the 2 buzzer, the ground of 2 buzzer is connected to the ground of the Arduino, and the 2 ground of LED is connected to the ground of Arduino. Then the 4 IR sensor is and the 4 ground of IR sensor is connected to the ground of the Arduino. So next one is the pin out po nila para sa signal ng Arduino. So first one is the IR sensor. Ang signal na nakatap po ang isang paa niya sa may digital pin 2 ng Arduino. Ganoon din po sa second IR connected po sa may pin 3 ng Arduino. Ganoon din po sa may third IR sensor, yung isang paa niya, signal pin niya is connected to the digital pin 4 of Arduino. Same dito rin sa may sensor 4 connected sa may digital pin 5 ng Arduino. So next one is the LED. So one LED, the positive of LED is may resistor na 220 na connect siya. Then yung isang paa ng resistor, which ito connected sa may digital pin 6 ng Arduino, para hindi po mapundi yung LED natin, kasi sobra-sobra po yung kailangan niya sobra-sobra po kasi yung ilalabas na voltage kapag nakatap po sa Arduino, and hindi po kakayanin ng
LED yon dahil mababa lang po ang voltage na kinakailangan ng LED. So kailangan po ng resistor para mabalance lang yung kailangan na voltage para sa LED nang hindi siya masira. So ganun din po sa kabilang LED, yung positive ng LED may nakatap na resistor, then yung isang panang resistor is kokonektahan sa may digital pin 7 ng Arduino. So next one is the 2 buzzer. Ganun din po, yung positive ng buzzer is rekta sa may digital pin ng Arduino, which is the pin 8, then yung second buzzer is connected to the digital pin 9 ng Arduino. Next one is the servo motor. So ang signal pin ng servo motor is connected to the digital pin 10 ng Arduino. Then next is the LCD. So sa LCD may apat, isang positive, negative, at isa naman is SDA, SCL. So ang SDA is connected to the A4 of the Arduino, and the SCL is connected to the A5 of Arduino. So paano naman po siya mag-work? So mag-work po siya kapag yung sensor 1 na detect niya yung car, doon na po magbabaser, tutunog yung buzzer, then yung servo naman po is aangat. Then pagkapasok ng car, pupunta siya sa may parking. Pagka-parking, masesense ng isang sensor, then iilaw na yung isang LED. So lalabas sa display, slot 1 is open. So may isa pa pong slot doon is open pa po. Then kapag pumasok ulit yung sasakyan, masesense po ulit ng sensor 1. Masesense ng sensor 1, mag-act yung buzzer 1, and tataas naman yung gate ng servo. Then pagkapasok, namamatay na yung tunog kasi naka-timer lang po siya. Then bababa na rin po yung gate nun. Tapos pagpasok ng sasakyan, pupunta siya dun sa may isang parking lot bus, which is the parking lot 2. Tapos masesense siya ng sensor 3. Then iilaw na naman yung isa pang LED, which is ang lalabas na sa may LCD is full. So once na ma-full po siya, ayun na po yun, lalabas naman sa LCD na full siya. Then pagka lalabas naman po yun, kaya lalabas yung isang kotse sa parking lot. Pagka dating niya sa may exit, masesense siya ng sensor 4. Then mag-act na po yung isa pang buzzer, like yung buzzer 2, which means is magtutunog po siya kasi nakaalis na po yung isang sasakyan. Like magtututut po siya, tit, ganun. Tapos ganun po pagkalabas din po ng isa pong car, masesense ulit po siya dito sa may exit ng IR, then magbabaser din po yung pagkalabas niya. So ganun po siya nag-work. Yun po yun. Okay, so programming explanation. So here are the code and design interacting with 4 sensors. One is servo motor, LED, buzzer, and LCD display. So first one, in this code, reading sensor data. So sensor 1 to 4 are connected to digital pin 2 and 5, and their state reading is read the loop. So as you can see, loop ang nakalagay dyan. Then the function using the digital read, so yun po yung function niya is yung digital read. Then sa sensor 1 and 2, detect presence. Kunyari yung yung object po, yun, object or space. Kunyari yung car po namin, kapag na-detect niya po yun, doon na po yung sensor 1, yung sensor 1 or 2. Then next is sensor 3. So ito po yung activate ng servo and buzzer kapag naka-sense na po siya ng car. Doon na po mag-act yung servo, like yung servo po namin is nasa
harapan, unang gate. So once na ma-detect niya yung car, o-open na po kagad yung gate, which is yung servo, then mag-act yung buzzer as a beep sound. Ayun po. Then sensor 4. So activate another buzzer. So once na dito, lumabas po yung car, mag-exit, makadaan po sa exit. After niya po makadaan sa exit, tutunog na rin po yung buzzer. So ayun po yung ng sensor 4. Then so number 2 is the processing sensor data and trigger actuators like LEDs. So green LED turn on when sensor is triggered. So low po siya, nakalagay siya sa low. Then the red LED turns on when sensor 2 is triggered. Then low pa rin po siya nun. Then servo and buzzer sa sensor 3 siya naka-indicate. Then move the servo to 90 degree for 5 seconds when the sensor 3 is triggered, and turn on buzzer number 2. So ayun po yun. Kasi ang setup talaga na ito is yung po ma'am, yung buzzer 2 po siya sa may gate, then yung buzzer 1 doon sa may exit. So the buzzer 4 the buzzer sa sensor 4 siya connected. So active buzzer 1 for 3 seconds when the sensor 4 is triggered. Yun po siya. Then next step naman po is yung sa display. So displaying data on LCD. So LCD shows full if both sensor 1 and sensor 2 are triggered. Then one slot is open. Ayun po yung nakalagay doon. One slot is open. Then kapag wala nakalagay, 2 slot is open. Then next is yung functional loops and conditional. So makikita nyo po dyan yung parang setup, parenthesis siya, yung ganon, parenthesis. So initialize pins LCD and servo. Then sa loop, continuously check sensor state control actuators and updates the display. Then conditional statements. If statements are used to control LEDs, servo, and buzzer based on the sensor input. So ang po dyan is yung sa sensor, kung makikita nyo po dito sa my code, yan, doon po yan kapag nakakasense yung IR ng mga object like car, doon po magti-trigger yung mga actuators po namin, like yung sa buzzer and servo motor. So last one is yung when sensor are triggered, the system reacts by controlling LED, moving the servo, and activating buzzer while updating the LCD and control accordingly. The system continues check sensor state and updates upon the real time. So ayun po, then based naman dito sa code na to, nakikita nyo naman po kapag may laman na yung parking lot, which is yung parking 1 and parking 2, iilaw po yung LED doon ng steady. Nakailaw lang po siya ng matagal kasi pagka na-detect siya ng sensor, ng IR sensor, doon po siya mag-iilaw. Then pagka umalis naman po yung car doon, like nawala yung object na nasa-sense ng sensor, mawawala na rin po yung ilaw ng LED. So which is magiging low siya, mapapalitan siya ng low light, like yung green and red, low light siya po, ganoon. Ayun lang po. While explaining this video, papaliwanag ko yung mga challenges and difficulties sa nasabing project. Unang-una, yung wiring.
kung paano namin siya wiring ng maayos. Kasi ang plano namin, ilagay sa ilalim yung mga wires at sa ibabaw yung mga kakailangan ng components like yung nakikita sa video, yung servo motors and yung apat na IR sensor with LED, and also yung mga other components na kailangan para sa nasabing project. And also, ang pangalawa na naming struggles and yung challenges din namin is yung pagbuo o pag-setup niyan. Kasi struggles din po namin yung dumadating po sa points na habang sinesetup namin yan is nawawala siya sa connection. Minsan maluwag yung mga kinabit na wires, and minsan hindi rin nagiging accurate yung tama o yung timing ng bawat components, kaya lalo siyang magpapahirap o lalo siyang humihirap. And yung sunod naman, yung part sa coding naman, which is sinusure namin na maging okay siya, kasi may dumadating sa point na kapag sinalpak na siya sa Arduino, hindi na siya gumagana. Kapag sinalpak naman siya and okay naman, pero pag tinanggal na yung keyboard sa Arduino is wala na, hindi na po gumagana. So far ang nagpahirap lang sa amin is yung wiring lang, and yun lang yung parang naging challenges namin. And as you can see naman po sa video is gumagana siya, at pinapaliwanag ni Al, ang classmate namin, kung paano gumagana at nagpa-function yung project na ginagawa po namin. So ayun lang po yung challenges namin at mga difficulties to overcome that para magawa namin ng maayos at maigi yung nasabing project na nakikita nyo sa video. So ayun po. So ang conclusion namin is napagana naman ng maayos at accurate yung bagay na yan. So nakikita nyo naman ayos siya, at kada components is nag-fully workout naman, nakika-cooperate, and ito po yung video na gumagana siya ng maayos.